organs at yung mga major functions. And then saka natin himay-himayin in detail yung bawat organ system na ating pong mai-encounter. Okay. Una sa lahat, skeletal system, no? Basahin ko na lang po muna lahat. Ano po, I'm very sorry yung hindi ko pa makita po yung mga slides. So babasahin na lang po natin from our manual. Okay? Ito po ay nasa anong page niyo ba? Sandali po. Kunin ko yung aking kopya. Oh, maagyan ha bago mo ah. Mula sa pahina, ayan, 81 hanggang, I'm sorry, yan, 90 hanggang 91 ng inyong manual, no? Kasi ayun po yung aking isang hinahawakan po dito yung po dati nating revised copy ng ating manual. So, we have the following as the organ systems, and then uh, mabilisan lang po, tingnan po natin kung ano yung kanyang mga bumubuo ng organ system na ito, and then yung kanyang pinaka-functions, and then saka natin himahimayin, no? Yung bawat isa. So, number one in the list is the skeletal system. And ayun po, yung kanyang kasunod po ay muscular system, we have the integumentary system, the circulatory system, lymphatic system, nervous system, number seven, respiratory system, digestive system, urinary system, and the endocrine system. Now, if you might notice, katulad nung nabanggit na po natin, wala po dito ang patungkol doon po sa reproductive system. Hindi na po isinama po ng DOH. So, hindi natin yun tatalakayan. Ano po? Although I know for a fact na lahat naman tayo, meron na tayong understanding kung ano ang patungkol sa reproductive system. Now, sa skeletal system, ito ay binubuo ng mga iba't ibang mga bones, iba't ibang mga joints, cartilage, and ligaments. And then, like what we have discussed yesterday, there are approximately 206 na buto ang isang normal na individual, no? And ano po yung kanyang pinaka-function? The main function of the skeletal system is to provide the shape, framework of the body, support and protection to vital organs, no? So like what we have mentioned yesterday, yan po, nagbibigay po siya ng hugis, no? Siya po yung nagbibigay po ng hugis. Otherwise, pag wala po yung buto natin, tayo po ay tila mga jellyfish, no? Kita niyo ba yung jellyfish, gumagalaw-galaw siya, wala po yung spine, kaya po, ayan, no? Hindi po siya nakakatatayo. Okay, so yun po yung una niyang gawain po, yung kayang pinaka-function. Ang sumunod po ay nagbibigay po siya ng support. No? Support saan? Support po sa sarili po para makatayo. At the same time, protection po ng mga vital organs. Kaya tulad ng nasabi natin, yung mga internal organs ay being protected, no, by this number of bones all over the body. Yun po yung kanya pinaka main function po. Ang sumunod is the muscular system na binubuo ng skeletal, smooth, and cardiac muscles. And then ano po yung kanyang pinaka-function? It is to produce movement or cause movement, no? Locomotion, may movement po. Nagpuproduce po siya ng heat at tumutulong po siyang ma-maintain po ang balance nung individual, nung organism, no? Kaya siya nakatatayo, nakakakilos because of the in support in tandem as well with the skeletal system and the muscular system. Next in line is the integumentary system. Ano naman po yung integumentary system? Ito ay binubuo ng skin, ng hair, nails, and
yan nga, no, yung um, ang tawag noon, yung mga glands, mga sweat glands, ayun po. No, so yun po yung mga ano yun po yung kabuuan po. Although like what we're saying, ito lang po ay parang broad strokes lang po nung iba't ibang bahagi po ng organ ng sistema na ating pag-uusapan. Ang pinaka main function po ng integumentary system ay to protect internal organs as well, just like the skeletal system, and help prevent the entry of harmful microorganism. And also, ang iniingatan din po ang pagkawala ng mga vital na mga fluid na kailangan ng ating katawan. Okay. The next one is the circulatory system. Okay. Ano naman po ang circulatory system? Ito po yung daluyan po ng dugo sa buong katawan ng tao at kailangan po natin po yan. No? Wala pong taong nabubuhay na wala pong dugo. No? At hindi po tumitigil ang pagdaloy ng dugo sa ating katawan since we were born until we die. Tuloy-tuloy po yan. Now, ano po yung bumubuo po ng ating circulatory system? We have the heart, yung puso, and we have, ito yung puso na yan, naka-embed po siya, nakatago po siya dito. And of course, the blood and the blood vessels. Functions, ano po yung functions ng ating respiratory system or circulatory system, I should say. Responsible for the flow of blood, the nutrients that goes with it, and the hormones, oxygen, and other gases to and from the cells. Okay? So maliban po doon, ang isa pong main function po ng ating circulatory system ay para i-expel, no? Tanggalin po ang mga carbon dioxide. Ito po yung mga gases na ano na po, na kailangang ilabas sapagkat kapag nanatili sa katawan ng tao, ito ay nagkukos po ng pagkalason. Ang sumunod naman ay lymphatic system. Kung ang circulatory system ay umiikot sa puso ng tao, no, mula sa puso pabalik sa puso ng tao, ganun din yung ating lymphatic system. Ang ating lymphatic system ay binubuo ng spleen, ng thymus, the lymph nodes and tonsils and many others. Ano po? At ang kanyang pinaka main function ay para tulungan na matanggal po ang mga toxins, no? Katulad din po ng ating pong circulatory system at maalis po yung mga waste, other unwanted materials, no? Mga ano po 'yan, mga splinters na kailangan alisin sa ating katawan at tumutulong din po siya upang i-defend, no? Ipagtanggol, no? Labanan yung mga harmful na mga microorganisms na kapag hindi po ito na-check, posible pong magkukos po ng damage sa katawan ng ating pong mga katawan. Okay? Ang sumunod naman ay nervous system. Ang nervous system naman ay binubuo ng utak ng tao, the spinal cord. Yung mga ano na yung mga nerve endings na yan. Ano po? So yun pong bumubuo ng nervous system at ang kanyang pinaka main function ay nagpapadala po siya, tumatanggap po siya, nagpa-process po siya ng information na pumapasok sa katawan o sa ating utak, no? At ito din po ang nagkumokontrol ng lahat po ng mga nagre-regulate at nagiging means of communication sa ating katawan, no? Sa pamamagitan po ng ating yung brain ng tao at yung pong iba't ibang bahagi po ng nervous system. Ang sumunod naman ay respiratory system. Ito naman ay binubuo ng upper and lower respiratory tract. And of course, the lungs and its accessories, no? Katulad halimbawa ng diaphragm na nagkukos sa paghinga ng tao. At ang kanyang pinakapangunahing gawain ay tumutulong po siya na pumasok po, no? Makapasok po ang mahalagang oxygen na kailangan po ng ating pong the basic unit of life, which is the cell. And of course, ito din po ang siyang tumutulong para maalis din po at ma-eliminate din po ang mga harmful na mga gases, no? Just like what the circulatory system is doing, inaalis din po niya yung mga harmful na mga gases na yan, no, sa katawan ng tao. The next one is the digestive system. Ito naman ay binubuo ng alimentary canal, accessory digestive organ, no? So, yun po nagsisimula sa bibig, no, hanggang dito sa esophagus, hanggang sa ating pong stomach and the intestines, and then hanggang sa palabas po, no, na
ng ano yung ma-eliminate po yung mga pagkain po na o yung mga waste na nasa ating katawan. Okay? So it processes the food into molecules that can be absorbed and utilized by the cells and the body, no? So yun po yung pangunahin po niyang gawain. Ang sumunod ay ang urinary system. Ito yung palaihian ng tao na kung saan ay binubuo ng kidneys, ng ureter, ng bladder at ng urethra. At ang kanya pong pangunahing function ay mag-produce o mag-store o even mag-eliminate ng mga ng ihi, no, and other waste products from the cellular level down hanggang sa ano po na ano po siya, no, na maisama po siya doon sa elimination, no, para matanggal po yung mga waste products ng ating pong katawan sa pamamagitan po ng ating palaihian. Okay? The last but not the least is the endocrine system. Ito naman yung sistemang endocrine na kung saan ay ito binubuo ng iba't iba samot-sari mga glands at mga hormones na sa may kinalaman sa maraming bagay sa katawan ng tao. At ang pinakapangunahing function po ng ating endocrine system, ito po'y kumikilos sa pamamagitan po ng mga samot-saring ding mga chemicals sa ating katawan na ang kanyang katawagan ay mga hormones that influences growth, development, and other metabolic activities sa ating katawan. So yun po ang pinaka broad stroke ng mga iba't ibang mga organ system at yung mga organs at yung kanyang pinaka major functions sa katawan ng tao. Ngayon po, tunghayan po natin ngayon yung patungkol naman sa skeletal system. Dito po tayo magsisimula. And before we go into that, meron po akong kaunting, let me check kung ready na po yung ating question. Meron lang tayong kaunting tanong and I'll give you time to answer. Ang tanong po ay, what are the main functions of the skeletal system if still recall? Ayan. Kadi-discuss lang po natin po yan. No? So, just very quickly lang po, tingnan po natin, tanungin po natin kayo, ano po yung pinaka-main function po ng ating skeletal system? And to answer, to give you feedback, pakikiin nyo po yung code number na ito. It's 5707-9267. Ulitin ko po yung ating code number for the menti.com para makapag-share kayo ng inyong sagot, ng inyong napupuso ang sagot sa mga choices na narito. Please key in the numbers 5707-9267. Ayan po, ang inyong pagpipilian. Ang tanong po ay, what are the main functions of the skeletal system? At ayun po, ang pagpipilian nyo po, provide framework and support, framework of support. Letter B, to protect vital internal organs. And letter C, both A and B. Ayan. So may sumagot na po sa inyo. Okay? Ayan po, may sumagot na po na A, to provide framework of support. May sumagot din po na C, both A and B. Ayan. I'll give you another minute para i-shoot in po yung inyo pong kasagutan. You may use this code number 5707 and 9267. Ayan po. Ayan. Tila walang sumasagot sa letter B. Ano po? Oh, tumasa kanina. Ba't nabawasan na yung ano natin? Letter C. Ano nangyari? Okay, so the choices are provide framework of support. Letter B, that's for letter A. Letter B, to protect the vital internal organs. At C, both A and B. Ayan. Sir, paano yung code? Saan po i-enter para makasagot? Di ba nakikita nyo naman itong slide presentation natin? Sa dulo nun, meron po nakalagay din, enter the code sa inyong cellphone. No? Nandito po 'yon sa habang tinitingnan niyo po dito, nakikita niyo po i-scroll down niyo po, makikita niyo po yung enter the code, and then once you enter the code then lalabas po
yung inyo pong kasagutan. Okay. Okay. The others, what they do, lumalabas talaga sa menti.com, tapos ano tawag nun, lalabas sa Zoom sa Zoom yata, and then saka pupunta doon sa menti.com, then key in your number, and then you can put in your answers. Okay? So ayan po, humahabol po si letter C, no? Both A and B. So the correct answer is letter C, both A and B. Ang pangunahing gawain po ng ating skeletal system ay magbigay po ng support, no, ng framework, ng ano po, ng ng pamaraan para siya makatayo. And then ang pangalawa naman po ay ang gawain po ng ating pong organ system, ang ating skeletal system is to protect the vital internal organs. Ayan po. Hindi po, ang sinasabi po natin, 'di ba, nakikita niyo po 'tong slide na 'to. Nakikita niyo pong slide na 'to ng ating menti.com? Yes, sir. Pero wala po yung sinasabi niyo pong merong code. Na Hindi, pwede naman. ang code ay ikikiin niyo po doon sa dulo ng inyong menti.com sa cellphone. Wala doon, hindi niyo makita 'yon. Ito po po pwede i-press. Sorry. O yan po, sa dulo po na makita niyo po 'yon, tapos hanapan po kayo ng code, and then ayun, yun po yung gamitin po ninyo. Anyway, proceed na po tayo, ano po? So ngayon, ang ating titingnan po ay skeletal system, no? Katulad po nabanggit natin kahapon, there are over 206. Average po 'yan, ha? Hindi po 'yan exactly 206 po, no? Kapag kami sobra, ano na po 'yon? Kasalanan na po 'yon. Ano lang po yung average lang po ng adult, no? Because there are some of us na minsan may mga excesses po 'yan, no? And by the way, according to experts, kapag ka baby pa daw ang isang tao, sanggol pa lang siya, mas madami siyang buto, no? Would you believe on that? Marami daw buto. Ngunit habang tumatanda, yung iba't ibang buto, lalo na dito sa may kuyukot, no? Dito sa part ng ating katawan, nag-fuse. No? Pag sinabing nag-fuse, nagdudugtong-dugtong na po yan, no? Lalo na sa coccyx area. Kaya po, kumukunti siya. Okay. So, these are the type of bones that we are going to encounter. And by the way, pakita ko lang po sa inyo yung aking pong body po na nasa aking likuran. Ayan po. Yan, si Bonnie. Ayan, hi Bonnie. Pakikaway-kaway mo naman sila Bonnie. Ayan. Hello. Ayan. Ayan, that's Bonnie. Anyway, so ano po yung iba't iba pong mga types of bones na meron ng ang tao po. Okay? So these are the following. You have flat bone. Saan po yung matatagpuan yung flat bone? The flat bone you can see here. Ayan, ito po. Natabunan po ng mic. Ayun. Ito na lang. Okay. Ito si JR. Okay, ito yung flat bone na to. Ito po yung ating pong ano po, sternum, no? So this is an example of a flat bone na kumukonect po yan dito po sa ating mga ribs, no? Sa buto po sa ating ribs. Okay, ang sumunod naman ay ang irregular bone. Bakit po sila tinatawag ni irregular bone? Because this type of a bone, lalo na po dito sa may ano po natin, no? Dito po sa spinal column, hindi mo malaman kung ano yung hugis niya, no? Hindi naman siya flat, hindi naman siya long, hindi naman siya cube, no? Kaya ang tawag po sa kanya ay irregular bone. Okay? Sesamoid bone naman, yung sesamoid bone naman ay normally nasa joints matatagpuan, no? So, like the one that we can see here, ito po ay nakausli po siya, no? Dito po sa may patella. Patella po ang tawag po dyan, no? So, ito po yung uri po ng sesamoid bone. At ang sumunod naman ay ang long bone. Yan, very obvious naman po, no? Yung mahahabang mga buto natin, yun po ay long bone. And of course, we have the short bones,
Yan, matatagpuan po natin dito po sa Achilles na bahagi po, no? Ito po yung mga short bone po niyan, maiksi po na mga buto. So yun po yun lang ating tandaan. We have again the flat bone, you have the regular bone, you have the long bone, the short bones, and the sesamoid bones. Ayan. Next. Ayan, naunahan na natin yung ating slide. Okay. Now, ano po yung mga major bones and bone groups? By the way, at tulad po sinabi po natin, there are 206 na buto, pero wag po kayong mag-alala, hindi po yan itatanong sa inyo during the oral practical exam kung ano po yung 206 na mga buto na yan, ha? Pero maganda, mahalaga lang po na ma-classify lang po natin kung ano-ano at saan po siya nakikita para ganun ay pagkakarap natin yung client natin at yung client natin ay medyo matanong, no? Marami siyang gustong ang tawag niyan o sisain sa atin to probably to prove, no, kung talagang tayo ay aral na ng mga massage therapist, then at least we have something to tell them, no? So in the skull, ayan, sa bungo, yan, meron po tayong cranium and ito po yung bony framework of the head. Okay? Like what we've said, hindi natin talaga himay-himayin yung pinakadetalye po nun kasi napakadami po nun at saka hindi naman po ganun ka uh, extensive or ganun ka comprehensive yung exam natin sa DOH on this, no? It's composed of the cranial and the facial bones. So cranial po yung sa ulo po natin at yung mga buto po sa mukha. That involves the maxilla, ito po yung maxilla, and then the mandible, ito po yung lower jaw po natin na ginagamit po natin sa pagnguya, no? And the skull houses and protects the brain. Ayan, okay? So ito po yung bahay po, tahanan po ng ating pong maselan po na bahagi po ng ating katawan which is the brain. Okay, yung ating pong utak. Ayan. So, tingnan lang po natin, no, pasadaan po natin yung iba't ibang mga makikita po natin buto sa bungo ng tao. This one is the frontal or frontalis. Ito naman yung parietal, ito yung sa bandang bumbunan po ng ulo ng tao. And sphenoid is somewhere here between the frontal and the temporal. And the ethmoid, ito po yung sa looban po ng ating pong ng ating mata. And the nasal, ayan, yan po yung nagbibigay hugis po ng ating pong ilong. And of course, the maxilla, the upper part na kung saan po matatagpuan po yung ating pong mga ngipin. And the mandible, ito po ay isang kumikilos para tayo po ay makanguya. Okay. Ang tinatawag natin na buto na bahagi po sa para makangiti po, makasmile po yung tao ay yung zygomatic. Yan, this is the zygomatic. At ang nagpapakilos po para tayo makangiti ay yung tinatawag sa muscle. Later on, we'll find out na ito po yung zygomaticus. Yan po. And wag nating kalilimutan yung sa bandang tagiliran, malapit sa ating tenga, temporal bone po ang tawag po dyan. And then ito po sa bandang likuran po ng ating pong na malapit po sa ating lieg ay ang katawagan po niyan ay occipital bone. Okay. Now, anong klaseng bone po sila? Itong lahat po na nabanggit po natin. Halos lahat po sa kanila ay flat bones. Yan po. Flat bones. Ayan. Ayan po. Okay? So, yun lang po yung ating pakatandaan po when it comes to the skull. Ayan. No? The next one here is, eh, bakit nandun na siya? Sige, tuloy na po tayo. I'll be out for a while on this. Punta tayo sa next slide po natin. Ayan. Ayan. Ang sumunod naman ay, let's
Take a look at this one. Big kiss na pectoral or pectoral girdle. Ayan. Ano po yung pectoral girdle? Okay, hindi po yung girdle na sa bewang po ng mga kababaihan ha. Also referred to as the shoulder girdle. Connects the upper limb to the bones along the axis of the body. No? So, ito po yan. Ito po yung bahagi po na yan. Ito po yung, dali, nakikita nyo ba? Yan. Ito po yung bahagi po ng ating pectoral girdle. Ayan. And it consists of the three bones, the clavicle. Ito po yung clavicle. No? Huwag nating kalilimutan po yung ating pong collarbone. And limbs to the bones along the axis of the body. I'm sorry, the scapula. Ito po yung scapula. Ayan, this is the scapula and or shoulder blade and the humerus. No, yung nabanggit natin kanina, this is a type of a bone. Ayan po. Pectoral girdle. The two major division of the skeletal system, we have the axial skeletal skeleton and the appendicular skeleton. Pag sinabi natin axial, yung pinaka-main, and then the appendicular is yung mga, kumbaga, yung mga extremities, no, sa katawan ng tao. Okay, the bones that attaches to the upper limb to the axial skeletal form the pectoral girdle, no? So ito po yung pectoral girdle na to ay kabahagi po siya ng tinatawag po natin na axial. Tama ang pronunciation ko, axial. May singaw yata yung bibig ko eh. Axial Which skeleton. forms the pectoral girdle. Ayan. Ayan po, no? So, balagat ang tawag po niya sa Tagalog ng ating pong collarbone. This is an elongated, slender curved bone of the anterior shoulder. Pag sinabi mo rin anterior, nasaan po siya? Harapan o likuran? Okay? Anterior is found in the front, no? Sa harapan. Yan po yung anterior. At kilalang kilala po ang clavicle as collarbone. Ayan. Ayan, no? O, yan, paulit-ulit natin na pag-usapan, clavicle, scapula, at ito po yung bagay po ng ating pectoral girdle, at huwag nating kalimutan po si humerus. Ayan. Okay. Pinakamahabang buto sa katawan ng tao, and this is critical in moving the arm. Okay? I'm sorry, hindi po pala flat po. Nagkamali po ako kanina, no? Okay. The next one here is what we can find. Ayan, kabahagi po ng ating pong upper extremities, ang ating pong humerus. And this is the ulna and the radius. Okay, now, para hindi po tayo ma-confuse, okay, sa dalawang buto po na ito, no, dito po sa forearm, ayan po, kapag ang buto po ay malapit po sa ating pong hindalaki, ano pong tawag po dyan? Ulna or radius? Anyone? Ano po? Oh, si Daryl. Sige, Daryl. Ano yung buto, sir? Ano yung buto na matatagpuan natin, yung long bone na matagpuan natin sa ating hinlalaki? Ulna o radius? Unla man siguro, sir. Ulna? Any other answer? It's the radius, no? Radial. Radius. Oo, ito po yan ha. So, para hindi lang tayo ma-confuse, yung small finger, lagi pong nasa side po ng ulna. The thumb, yung hinlalaki po natin, yun po yung nasa radius, no? Radial bone. Ayan. Yan lang po yung ano natin po, Q. Ayan po, ito po yung bahagi po ng ating upper extremities. Appendicular po ito. Kanina po, di ba sinabi po natin dalawang major types po yung ating buto. Yung isa po yung axial, and then the appendicular, no, yung mga karugtong, no? Appendix. Okay, so ang upper extremity ay nagsisimula sa pectoral girdle, katulad na banggit natin kanina sa scapula, and then it goes down towards the hand. Okay, sa kamay.
Ayan po. Okay, yung sa ating wrist bone, yung dito po ang tawag po ay carpal. Itong part po na ito. Ano po siya, no, mga small bones po yan, ano po, na nandito po yan. And then, in-extend sa ating kamay, yun po yung tinatawag natin na metacarpals. And yung pinakadulo po ng ating mga daliri, yan po ang tinatawag po na mga phalanges. Ulitin po natin, no? Dito po sa ating pong bahagi po ng ating kamay, ito po ay carpals. And yung extension po niyan dito banda po ng mga buto, metacarpals. And then you have the phalanges, yung mga dulo po ng ating po mga daliri, no? Yun po yung mga phalanges. Ano po yung purpose po ng ating pong upper extremity? To help move the hand around the body. So, naikikilos po yung ating pong mga kamay sa ating katawan, no? So, marami po siyang function, pero yun po yung talagang pinaka-function po niyan. Kaya tayo magpasalamat na tayo po, yung pagdating po sa katawan po natin, lalo pa sa pagmamasahe, ay naikikilos po natin at naibibigay po natin ang mga masarap na masahe sa ating client because of the movement that we can do doon sa ating pong mga kliyente. Okay? Kasi ito mas malinaw, ano po, like what we said, wag na natin masyadong hima-himayin kung ano po yung mga iba't ibang mga buto, but it is nice to know na ang ating pong carpals na nasa wrist po natin ay meron pong ibang katawagan at halimbawa po, yung mga trapezoid na yan, yung mga capitate na yan, no? Ah, wag na po nating ano, pero suffice to say, ito po yung carpals na yan po yung tandaan na po natin na kung saan ay nagagalaw po natin yung ating mga kamay, no? Lalo na po sa mga nagtatype sa opisina. And then, ang karugtong po niyan ay yung pong carpals. Yan po nasabi na natin kanina. At yung dulo po ng ating pong metacarpals, dulong bahagi po ng daliri ay ito po yung tinatawag natin na mga phalanges. Ayan. Okay, tulad ng nabanggit natin kanina, yung dako po ng ating kamay na ano po no, na along doon sa hilera po ng ating pong mga hinlalaki, ito po yung radius, no? O radial bone. And then ito po sa banda pong um, daliri po natin, yung pinakamalinggit, no? Yung pinakamaliit, ito po yung ulna. Ayan. Yan lang po yung ating tandaan. Ano po? The next one is, ito na tayo ngayon sa pelvic girdle. Okay? Sa Tagalog, ang tawag niyan ay bigkis sa puwitan. Ano po mga buto mayroon po? Ayan. So, I don't not know if you can see it clearly sa inyo pong mga cellphone. Nakikita niyo bang maigi itong image na to? Ayan, we have the ilium here, the pubic bone, no? Malapit, and the pubic arc. Ayan. So, ang kanyang hugis po, ganito po 'yan, no? If you look at this, ayun po, no, dito po yung kanyang pinaka hugis po ng ating pong pelvic girdle. Okay? So the ilium here is the one, yung arc sa ibabaw, and the pubic bone, itong bahagi po ito kung saan ay malapit po sa pubic hair, and the ischium, yung butas po diyan sa loob na kung saan ay katapat po din yan ang pubic arc. Ayan po. So ito po yung bahagi po ng tinatawag po natin na pelvic girdle. Ayan. The pelvic girdle or the bony pelvis is a bony ring formed by the left and the right hip bones and the sacrum. Ito po. Dito na po banda yung sacrum sa bandang dulo. It surrounds the pelvic cavity with sockets where the upper leg or the femur are attached. Yung femur naman po, yun po yung longest bone, no? Sa katawan ng tao. But we go into that later. Connects the vertebral column to the lower limbs. Ayan. So, ito na po yung magkukonect po sa ating pong lower extremities.
Ayan, ito po yung pinakaklaro pala na image po niyan. This is the ilium, the pubic bone over here, the ischium, itong part na to na mayroong buong butas, and the pubic arc. Ayan po. Left and right po yan ha. Wala pong pelvic girdle na nag-iisa, no? Kaya if you remember yung una natin discussion about the human anatomy, 'di ba? Ang katawan ng tao is bilaterally asymmetrical. Pag sinabing bilaterally asymmetrical, meron po siyang kaliwat, lagi po siyang meron pong kapariha po, no, sa kabilang side. Now that provides the balance sa katawan ng tao. So, ganun din po dito sa ating pong pelvic girdle. Now, let's proceed sa lower extremity. Ayan. Ang bilis natin, ano? Nandito na tayo sa lower extremity. Pang ano na yan, 100 plus na nabuto yun. Nadaanan natin. Okay. So, the femur, ito po yun. Lagi nating tandaan, ito po ang longest bone. Longest bone sa lower extremity. Longest bone sa upper extremity is the yan. Okay, sa may tuhod, yan. And of course the tibia and fibula, and then mamaya mayroon tayong emission natin muli, no? Para hindi po tayo mako-confuse, no? Ano po yung dalawang buto na nasa lower leg po natin? Okay. Para madaling matandaan, kapag itong shin bone actually itong nasa ano na to, harapan po ng ating lower leg, kaya tibia could be associated as something that is mataba. Ayan, yung malaki po na buto. And the fibula, okay, ang fibula naman, ito naman yung buto na payat. Okay. So pag mataba, tibia po yan. Kapag mapayat po yung buto, yan po yung fibula. Ayan. So madali lang pong tandaan po yung yung mga buto sa lower leg. Ayan. So the upper part, the part of the body that includes the leg, the ankle, and the foot and plays a vital role, ito po yung lower extremity. In locomotion, pag sinabing locomotion, sa yung movement po, pagkilos po ng katawan ng tao, pagtayo, at pag-support ng body weight. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, bakit po medyo mas makakapal po yung mga buto na nasa lower extremity? Kasi dinadala niya po yung buong body weight, no? Yung buong bahagi po ng katawan. Kaya, you could just come to imagine kung medyo maliliit po ito, hindi niya kakayanin po yung body weight. Kaya makikita po natin paano po nilikha ng Panginoon yung ating katawan. No? Meron po talaga siyang purpose in every part. Ayan. Ngayon, tutungo tayo ngayon sa paa. Ayan, ang ating paa po ay binubuo po ng sumusunod. We have the tarsals, the metatarsal bones, the phalanges, the talus, and the calcaneus. Okay. Ano po yan? Tingnan po natin kung meron sa dito. Ayan. Okay. So ito po yung, kung sa kamay po, dito na bahagi po ay carpals. Sa paa naman po, ito yung tinatawag nating tarsals. Ayan. Ito po yung tarsals na yan. And I think dito si Rebecca, so tear cells. Okay? Kasi minsan nagkakatalo po dun sa pronunciation eh. No? So, ayan po. Kung mapapansin mo, anong klaseng buto po meron po dito? Long bone, short bone, or irregular bone? Antoinette. Si Amy. Alam to ni Amy. Anong klaseng buto meron dito, ma'am? Sa Sa may tarsals, tarsals. sa small, Anong klaseng small buto? bone, sir. Small bones. Ayan, no? Small bones, hindi siya pwedeng long bone, ano? So, ano po siya, nagka-kumpul-kumpul po yan, katulad po ng ating pong tarsals, no?
And then, ang karugtong po lagi ng tarsal ay yung metatarsal. Ayan po yan, no? Ito po yung mga metatarsal na yan. So, from here, mula sa sa paa, wala ako dito, no? Ayan, dito sa ating image. Okay? Mula dito, ito po yung tarsals. Ayan po yan. And then, yung kasunod po niyan ay metatarsals. Ito po, no? Dito po yung mga ito po yung metatarsal. Then, karugtong po ng metatarsals ay yung phalanges. Ayan. Unfortunately, wala akong wala akong makitang Tagalog term for this, no? Lahat po yan ay English na term. Yan lang po yung ating pakatandaan po, no? The telos, by the way, itong telos na ito yung banda rito, yung gitna ng ating pong I think this bone is this tibia bone, no? Yang gitna po na yan, no? Between this the bone here at itong ating pong tarsal. Ayan po, ito po yung talus and then calcaneus po. Ito po yung ano ba sa Tagalog yung calcaneus? Malapit po sa ito po yung pinakatalampakan natin eh. So ito yung buto na nandito po. This is what we call as the sakang, sakong. Ayan, sakong. Tama, tama. Okay, sakong. Ito po yung sakong na yan. So, yan lang po yung mga titingnan po natin pagdating po sa buto ng tao. Ayan. I think that will be all for this, no? Regarding, kukunti lang po out of 206, yan po yan lang po yon. Review lang po natin ng kaunti, ha? Balikan lang po natin, no? Para familiar po tayo na maigi dito po sa buto ng tao. Okay? Ayan. Ayan, okay? So dito tayo magsimula kasi nasa kabilang slide po yung sa may yung sa skull. Pectoral girdle, tanda lang po natin, ito po yung humerus, the longest bone. Ito po yung pag masahe po tayo, ito ang sarap po dito, 'di ba? Yung palikpik na sinasabi po natin habang nakadapa yung ating client, no? Habang nagmamasahe, ito po yung pinakapalikpik po diyan. Okay? Ayan, this is the clavicle, I'm sorry, the scapula. This is the scapula and the clavicle. Ito yung nasa bandang harapan. So, yun lang po yung tandaan po natin. The sternum, I think, hindi pa pala natin na pag-usapan ano po, yung regarding naman sa ribs, no? Ilang buto po yung sa ating pong ribs. Anyway, suffice to say na yan po yung pumubuo po ng ating pectoral girdle. And, ayan. Ayan po yung clavicle. Ito po yung balagat. Balagat po ang tawag po niya sa Tagalog. Ano po? And, ayan po. And the longest bone ng ating pong upper extremities is the humerus. And, yan, para madali nating matandaan, yung buto po sa ating forearm, dadalawa po yan. One is the radius bone and the one is the ulna. At yung malapit po sa ating hinlalaki, tandaan lang po natin, yan po yung radial bone or the radius and the ulnar bone or the ulna. Ayan po, medyo maliit po yung ulna at kahilera po nung ating pong daliri na pinakamaliit din. Yan po. Yan lang po yung mga tandaan po natin. And the upper extremities, start with the pectoral girdle to the hand and ayan po, no? So upper extremity po ito mula po dito sa ating pong pectoral girdle, pababa po 'yan, humerus, and then we have the ulna and the radius bone na nandito po, and the wrist, the metacarpals and the phalanges. Yan lang po yung ating tandaan po diyan. Okay. So sa wrist, ito po yung carpals. Madalas ito pong sumasakit, no? Mga nag-oopisina po, nagko-computer po ng maghapon. Yan po yung tinatawag po natin na nagkakaroon po ng pain sa carpals. And the metacarpals, ito po yung karugtong ng ating carpals and the phalanges. Ayan po. Okay. Don't worry, hindi naman po ganun ka, like what I mentioned kanina, hindi ganun ka mabusisi si DOH when it comes to to these things. Okay, may importante
ang mga major groups na okay, tingnan hindi natin yung ating PIBS. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito po, pito, I'm sorry. Pito po yan, magkapareho po na nakarugtong po sa ating pong sternum. No? Yung flat bone po na natin nandito. And then the rest po, ito po yung floating bones. No? Ito po, nasa gilid. Sandali, mali ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po, nakadikit po dito sa atin pong sternum. And then the rest po, yung tinatawag po natin na floating ribs. Kung inyo maalala sa Bible, di ba, si Eva ay hinugot sa tadyang, no? Sa tadyang ni Adan. Ayun po, hinugot po siya doon sa floating ribs. Ayan. And yan lang I think na-miss natin na part. Wala sa ating slide. I don't know where it went. Ayan po. And then ito po, kasunod po dito po sa ating pong pelvic girdle. Ayan po. Ito po yung ilium, the pubic bone, the pubic arc. Ayan po. Ano po yung purpose po niyan? Tumutulong po siya para proteksyonan po or magkaroon po ng ano po ng support dito po sa ating pong lower extremities, no? Dito sa pamamagitan po dito ng bahagi ito na may butas na to. The longest bone is the femur and we have the patella over here, yung po sa ating kneecap, sa ating tuhod, and the tibia and the fibula. At tulad ng sinabi po natin, kapag ka ang buto po sa ating pong lower leg ay makapal, ito po yung tibia na yan, matava. Yan. Sabi ng iba kong mga kaklase nung araw. And then fibula naman ay mafayat. Ayan po. So, madali pong tandaan, ano po. And mula sa baba, balik tayo doon. Yeah, we're done with that. Yung pinakapaa, ayan. Sa ating paa naman ay binubuo ng ating pong alam mo ang dapat mauna, dapat talus no? Talus muna and then the tarsals, from the tarsals kasunod po calcaneus, ito po yung calcaneus, and we have the metatarsals and the phalanges. Yun po. So ilang piraso po yan? Yung phalanges po natin ay 2, 4, 6, 8, 10 natin ay 5. 5 po sa isang side. Pero kung isama po yung kabilang side, that makes it 10. Kung isama naman sa kabila dito, that makes it 20. Ayan po. So ito po yung tumutulong po para tayo po. Number 1 ay makakilos po, makalakad po, no? Ito po yung nagpuproduce din po ng balance and support para tayo ay makatakbo, makatalon, things like that, no? So napaka-crucial po ng bahaging ito ng ating katawan. Ayan po. Okay, so do you have any question or clarification? As we said, ito po, ano lang po, bird's eye view lang po ito na tungkol po sa skeletal. What about si ano, ito, alam ko magaling to Si Maricel. Ano yung pinaka main function ng ating skeletal system? Daryl, ito, paborito ko tong tawagin si Daryl, magaling tong sumagot. Sir, Sir, ano ang major function ng skeletal system natin if you remember? to protect the vital organs, Vital organs. Anong klaseng organs? Pag sinabi vital organs, ito ay external or internal? sa internal cell. Internal, no? Sa loob. Ano pa yung isa? Yung nakalimutan ko basta both A and B lang, sir. Both A, both A and B. Si Tin. Tin, anong sagot mo, Tin? Oh. Ayan si Rebecca. Oh, ayan. Alam to ni Rebecca. Rebecca, go ahead. Ano po ang ano? Rebecca. Baka po nakamute. Yeah, go ahead, Rebecca. Tahimik si Rebecca. Okay. Sino pang magvo-volunteer dyan? Si Fatima. I'm sorry. Ano po? Sir, give Sagutin shape. ko lang. Give shape. Yes. Ano pa?
Di ba Protect tatlo yun? the internal organs, sir. Protect the internal organs. Ayan. Or provide locomotion, no? With the help of the muscular system. Yeah. Tumutulong po siya para makakilos po yung katawan ng tao. Okay. So I think yan lang naman ang ating nais ng DOIs na maunawaan po natin when it comes to the skeletal system. Meron ba tayong tanong? Kung wala na po, I think that will be all for today. Katulad na nabanggit po natin, aralin niyo po ito. Pero like what we said, you didn't have to memorize everything, that 206 bones. Pero mahalaga po, alam po natin yung mga major na mga bone groups na sinasabi. And then of course, alam na alam din po natin kung ano ang pinaka-function po ng ating pong skeletal system, which is to provide protection po sa internal organ and then provide shape, no, or framework of support sa ating katawan. And with the help also, dagdag na rin natin, with the help of the muscular system, it provides or make the locomotion or the movement of the body possible. Okay? Sige po. So kung wala na pong tanong, I think that will be all for today. Maraming salamat. By tomorrow, ang atin naman pong pag-uusapan ay ayan, no? Tutungo na po tayo sa Sir, Saturday po bukas. ay, oo nga pala, no? May quiz po ba tayo sa Monday? Wala pa tayo maaga. Maaga pa naman. Okay. Wala pa tayo. Excited pala ako. Wala pala tayong pass bukas. For those who are attending, by the way, the spa management will have a class tomorrow. But for those who are attending the level 1, wala po tayong class tomorrow. See you on Monday. Like what we said, para pasadaan lang po natin ng kaunti yung mga na-miss out natin ng mga information sa ating skeletal system. And then, we will now, after which we will proceed our discussion sa mga muscles, no? Muscular system naman po tayo. Okay? Salamat, Ems, for reminding me. Wala palang pasok. Excited. Nakalimutan ko pala. Friday pala ngayon. See you on Monday for the level 1. And please take this thing very, very seriously because dito na po, kabahagi po ito, yung ating pong discussion ng anatomy, physiology, and microbiology ang magiging graded na mga unit test na inyo pong harapin in the next few days. At the same time, yung inyo pong pag-aaral patungkol po doon sa yung paghahanda para sa inyong final examination. Ngayon, gusto ko lang pong ibahagi about this, meron po akong natanggap na tawag mula sa Department of Tourism. Makinig na maigi. Kung may kikilala po kayo, kasi po ang Department of Tourism na meron po silang meron po silang sasalihan pong parang expo sa Japan. Okay? Ano po yung expo sa Japan? Ang sabi sa akin nung tumawag kanina, ang sabi niya, naghahanap sila ng mga therapists na ipapadala nila sa Japan. Babayaran po yung kanilang pagstay doon, babayaran po yung plane ticket, may allowance po, things like that, and you will be staying in Japan for 6 months. Yan. Type nyo ba yon? Ano po yung requirements? Number 1, kailangan may passport po kayo. Number 2, kailangan po mayroon kayong DOH massage license. Ito po ay para sa mga kaibigan nyo po na LMT. At number 3, mayroon po kayong in situ ng Pinoy Hilot. Ayan. So kung may kakilala po kayo na qualified, you let me know. PM nyo po ako kasi po parang rush po siya eh. No? Binigay sa akin mga 5 araw. Sir, kailangan magbigay po kayo ng 4 na pangalan. Ayan po. Or siguro mga 5, no? Para pang mag-shortlist sila, meron pa silang makukuha. Ulitin ko po, ito po ay para sa Japan. I think sa Tokyo, 6 months po na stay sa Tokyo, all expenses paid. Sasagutin ng gobyerno, ng Department of Tourism, ang inyong pamasahe or kung sino man ang qualified, ang kanilang allowance for the next 6 months. I think may sweldo yata yan, hindi lang allowance eh. Parang ganon. Ang gagawin po, i-promote po ang hilot doon po sa Japan. Ayan. Ang requirement is number 1, LMT. Number 2, mayroon pong in situ on Pinoy Hilot. Kung wala pong in situ, probably kung may training certificate on Hilot, pwede rin po yata.
Kasi medyo mahirap po maghanap ng ganong klaseng dalawang requirements. Sir, Okay? pwede po yun ng Hilot and Wellness? Yeah, kung mayroon kang, may instituto ka ng Hilot and Wellness, Meron, sir. Kaya lang wala pa akong license ng ay DOH. sayang. Ikaw sana yon, Amy. Oo. Ako naman, meron akong in situ. Nagbabalak. Meron akong in situ, pero po, ano po yun eh. Yung in situ ko po is about. So yun lang po, paki-relay lang po, ano po. And also sa mga visually impaired, pero ano na, napuno na po yata ito, yung slot na to. Meron po yung tumawag din po sa atin mula doon sa CNATE, no? CNATE Electoral Tribunal. Meron po silang gaganapin po na activity ngayong March 18. Sila po ay mag-o-open po, i-open nila po yung opisina nila para doon sa kanilang celebration po ng Women's Month. Naghanap po sila ng mga visually impaired, ng mga massage therapist to do massage sa kanilang opisina. At ayun po. Unfortunately, meron nang nakapag-submit, pero in case lang kung medyo kukulangin po at hindi magkwa-qualify yung iba, then para sa iba sa inyo na nasa Manila, you let me know kung may mga kilala kayong mga visually impaired na malapit po sa Quezon Avenue kasi doon po yung opisina po ng Senate Electoral Tribunal. One day activity po ito. Wala pong sweldo pero allow ano po mga gift ang tawag donation ang ibibigay sa inyo, no? Pero maganda po ito para makapag-network po kayo, no? Kasi pag maging regular activity po nito or maging kapartner niyo po yung mga taga Senado, maganda pong opportunity po 'yan, no, for your business. Okay? So that will be all. Wala na po kayo ibang concern. God bless and see you Monday. Bye for now. Sir, God bless po. Bye. God bless. Thank you. Salamat, Ems. Salamat sa lahat. Bye, sir. Bye, Sir Daryl. Hello.